What did you read kanina? It's Tanya, ang uwak na gustong pumuti. It's a story for kids about for someone who would love, who just have to accept the color he or she is in. Not necessarily just in beauty pageants. In your everyday life, you don't have to be white, or you don't have to have a skin as porcelain as the artistas. You just have to be yourself and consider, just accept the color you're in, because it's not all about physical beauty. It sounds cliche, yes, pero kung mabuti kang tao, mamahalin ka talaga ng tao. Marami akong mga kaibigan na hindi ganun kaputi, maitim, hindi naman sa maitim, pero mga moreno. Pero people love them because of who they are. I love them because of who they are, not because of their skin tone. And winning beauty pageants, like I said, it's an international competition, and iba-iba ang pananaw ng mga tao. Na hindi porket maputi ka, maganda ka. Nasa pagkatao din yon. Pwede maputi ka, tapos maganda ugali mo, why not, di ba? Pero it's all about the character, the intrinsic and extrinsic character of a person. And sana natutunan ng mga bata yun, kasi kasama ko si Ate Catherine Vital sa pagkukwento. And so far naman, sa Q&A portion nun, maraming nakasagot. Nagbibibo ng mga bata. Did you have enough time to prepare for this? Kanina lang ako nag-prepare actually, kasi kanina ko lang nakita yung book. But it's so nice, kasi Tagalog naman eh. So, yun talaga yung language natin. So, madali lang naman. How are you with kids? Before kasi, sa Miss Philippines Earth, hindi talaga ako mahilig sa bata, sa totoo lang. Pero, when the Miss Philippines Earth activity started, honestly talaga, I started to like kids. Kasi when we go to their classrooms and introduce ourselves, you just see the glow in their eyes. Yung mga bata na nakakita ng mga beauty queens, na pumupunta sa rooms nila para mag-inform or mag-educate sa kanila regarding, not necessarily climate change, but the things that they could do as young as their age to prevent it or to help in conserving the environment we have now. It made me realize how fragile they could be, and how you could use their youth para ma-change yung pananaw nila sa environment. Ngayon gustong-gusto na yung mga bata. Did you like reading growing up? Actually, hindi talaga ako mahilig sa pagbabasa. Nito lang sa Miss Philippines Earth ko na try lahat in front of kids. Which is na I didn't realize na it would be fun. Kasi I was more onto movies. Doon ako mahilig talaga. Pero a lot has changed since I've joined Miss Philippines Earth. Or final words during the interview? Sa akin lang, unang-una magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga tumulong sa akin, kasi from someone who came from the province, I'm not from a well-off family na kayang maka-afford ng mga gowns. Ang mga relatives ko po from abroad, ang tumulong talaga sa akin financially. So, lagi ko po silang pinapasalamatan, dahil kung wala sila, wala rin ako dito. Tsaka yung camp ko po, kasi first time ko din sumali sa pageant, they are the ones who helped me in the walking training, Q&A, who to contact with regards to gowns and the outfits. So, nakakatulong po talaga kaysa for someone na maging independent sa isang competition na to. And lagi kong sinasabi sa mga tao na pag ini-interview ako, ano bang pieces of advice mo sa mga pangarap maging beauty queens? Sa akin lang naman, nag-start ako sa pangarap. Nandun ako sa pinakadulo ng Pilipinas, sa Ilocos Norte, na nangarap lang din naman ako tulad nila, na gustong, try ko ngang sumali sa mga beauty pageants na yan. And so, it just so happened na I knew someone from the camp, and they introduced me. So, nag-screening din ako, lahat ng mga pinagdadaanan ng mga girls. Ang sa akin lang, ang gusto ko lang sabihin sa kanila, wag silang ma-intimidate porket galing sila sa probinsya. Kasi pag-apak ko sa Manila, marami talagang mga magagandang babae dito na hindi siya nakakagulat, kasi marami talagang naghahanda para sa mga beauty pageants. You being a probinsyana doesn't necessarily mean that you are the underdog. Kaya mong abutin ang mga pangarap mo, basta paghirapan mo lang, manalangin ka sa Diyos, sapagkat hindi mo talaga mararating yun kung wala yung tulong nila. Tsaka magpasalamat lagi sa mga taong tumutulong sa'yo, kasi kung wala sila, wala ka rin dito.